Game na ho mga kababayan, umpisa natin 'to. Ialis ko muna ito mga bossing. Umpisahan muna natin kay sino? Pinakademonyong tao yata ito. Kung mapapatunayan 'no mga bossing ha, na ito yung ano, ito yung sumalaula sa DPWH. Nako, ito ang ituturing ko pinakademonyong tao. Kung ito po mapatunayan na sumalaula sa DPWH. No, lumipad na ng bansa, umalis na. Ano sa tingin nyo iisipin ng mamamayang Pilipino sa pag-alis nitong si Bonoan mga kababayan? Ano? Bakasyon na lang? Bakasyon lang? Relax lang? Mga bossing? Hindi. Ako ang nasa isip ko, tumakas na tong si Bonoan dahil alam niya na mahahagip siya ng investigasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahahagip siya ng ICI. O di ba? May didemonyo pa ba kay Sharon Baliw? Ay. Sa ngayon ito muna. Si Bonoan. Bonoan ex Yusek face rap over Ghost Bulacan flood control project. Biruin niyo yan mga kababayan. Siguro ramdam niya na. Kaya ang ginawa ayun, sumibat na ng basa, lumabas na. Sabi ni Joton Albareda, tumakas na ang kumag na yan, Mark. Totoo ho. Wala na tayong ibang iisipin sa ginawa nitong si Bonoan, kundi ang tumakas. No? Ay sabihin, papagamot din sa ibang bansa. Naku, siramplaka na ho yan sa mga Pilipino. No, halos kada meron pong makakasuhan ng plunder, graft and corruption, bigla na lang ho nagkakasakit, bigla na lang ho nagbinenek brace. Mga kababayan, sabi ni Chris Concepcion, bakit wala bang hold departure order yan? Hindi kasi mga bossing, sinisigurado nila 100% inaano nila na talagang bago sila magkaso, kumpleto, rekados, lahat ng ebidensya po. Kaya, yun, siyempre hindi din po natin masisisi ang Pangulong Bongbong Marcos tsaka yung ICI. Gusto nila, kumpleto, kapag ka ikinaso, panigurado, panalo. Yan po. Pero yung mga ito, ang ginagawa, inuunahan na po nila, mga bossing. The Independent Commission for Infrastructure, ICI, have submit another interim report and recommendation for prosecution to the Office of the Ombudsman involving 74 million flood control project in Bulacan. The report focuses on alleged irregularities in contract number blah 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 blah. Yan, the project described by the ICI as a ghost flood control structure in Bukawi, Bulacan. The ICI is recommending that the Ombudsman evaluate potential violation by a list of current and former Department of Public Works and Highway official alongside, asan na ba yun? Ito. The ICI is also recommending that the Ombudsman assess potential violations of the Code of Conduct and Ethics Standard for public officials and employees of former DPWH Secretary Manny Manuel Bonoan at si Roberto Bernardo na ayun ho, inaano niya na, ikinakanta niya na lahat. Alam niyo mga kababayan, at nakakainit din ng ulo ito no? Si Maria Catalina Cabral, no, parang aanga-anga kunyari doon sa sa hearing, parang walang alam kunyari, ayan, sabit. Yung mga naka-t-shirt na INC, yung may nakasulat na accountability at transparency na white t-shirt, mga INC yan, kulto, sabi ni Joyce Mac. Ang hindi ko lang maintindihan sa kanila, hindi sila naggaganyan nung nakaupo si dating Pangulong Duterte. Samantalang doon, madaming tago, mga bossing, no? Madaming tinago doon sa dating Pangulo. Tingnan mo nga yung kay Jewel Villanueva, pati po yung desisyon na yun, itinago sa mamamayang Pilipino. Diba? Hindi sila nagganyan. Wala silang ganyan. Eto kung kailan ang Pangulong Bongbong Marcos naglalabas, inilalatag sa mamamayang Pilipino at gusto salabatin ho yung mga magnanakaw. Tapos saka sila naggaganyan. Ewan, hindi maintindihan. The project which involves the construction of the riverbanks protection structure
in Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan was implemented by the DPWH Bulacan First District Engineering Office through Darcy and Anna Builders Trading. Alam nyo, Bonoan, kahit lumabas kayo, nako, mahuhuli at mahuhuli pa din kayo. Kung ang dahilan ng paglabas ninyo ay pagtakas sa mga ganito, tingin nyo, hindi na kayo maaresto? Tingin nyo, hindi kayo madadampot? Tingin nyo, walang Interpol? Ano gagawin nyo kagaya nung kay Roque? Hihingi ng asylum sa ibang bansa? Mga boss, no? Ang Pilipinas, kumpletos rekados sa mga ebidensya sa inyo. Kung sakali man na humingi kayo ng asylum sa ibang bansa at sabihin nyo, ginigipit kayo ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba? Yung kay Roque, kung maalala nyo ho, ano sinasabi ni Harry Roque, Herminio Harry Roque, a.k.a. Humbakla! Ang bigat nun, Humbakla! Di ba? Akala ni Roque, malulusutan niya at mabibigyan siya ng asylum. Hindi. Kaya nga po, tingnan nyo yung itsura eh. Stress na ho, mga kababayan. Malamang sa alamang, ganyan din po ang mangyari dito kay Labunuan. Kahit tumakas pa sila. No, humingi sila ng asylum. Mag-uusap po ang dalawang bansa. O yung bansang hihinga nila ng asylum, kakausapin ang Pilipinas. Ano ba? Totoo ba na ginigipit nyo itong taon na to? Eh sasabihin lang ng Pilipinas, ay hindi ho, meron kaming mga ebidensya. Yang tao na yan. Eh ang sumalaula sa DPWH, yang tao na yan, ang pinagmulan ng lahat ng korupsyon sa DPWH. Di ba? Kaya imposibleng mag-grant ho yung mga ganun nila. Di ba? Karamihan ng, sabi ni Armando, Pavilion, karamihan kasi ang nasa gobyerno ay puro INC. Dapat ang relihiyon ay pang-Panginoon ang usapan, hindi pang-politika. Eh yun. Hindi ako ho mga kababayan, lalo na sa mga miyembro ng INC. Ano ho yan eh, matatalino po yan. Tahimik ho, mga boss chief amo, sir. Tahimik, no? Kaya lang ho, mga kababayan, ang hindi ko talaga maintindihan sa kanila, eh yun nga, yung hindi naman nila ginawa to dati nung may mga pagtago-tago, tapos kung kailan inilalabas na lahat ng Pangulo, ng Ombudsman, ng Kongreso, saka sila sisigaw ng transparency. Anyway, trip ho nila yan, mga kababayan. Diba? Sila po ang may trip niya. Okay, sige, pakinggan nyo po. At tingin ko, ultimo, yung kapwa nila,